Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang employment rate nitong buwan ng Setyembre sa 76.3% kumpara ito sa 75.5% sa kaparehong buwan ng taong 2023 at 76% sa buwan ng Agosto taong 2024. Pagbibigay detalye ni National Statistician Dennis Mapa, umakyat ang bilang ng mga Pilipinong mayroong trabaho sa 49.87 milyon nitong Setyembre ngayong taon mula sa 47.67 milyon noong nakaraang taon at 49.15 milyon nitong nakaraang Agosto. Samantala, bumaba naman ang unemployment rate sa 3.7% mula sa 4.5% noong Setyembre ng nakaraang taon at kumpara naman sa 4% nitong Agosto ngayong taon. Sinabi ni Mapa na ilan sa mga industriyang mayroong pinakamalaking dagdag sa employment ang administrative at support service activities, sinundan nito ng other service activities, wholesale at retail trade, public administration at defense at manufacturing. Tinataya ngayon ang Labor Force Participation Rate o LFPR ng bansa na nasa 65.7%, katumbas ng 51.77 milyong Pilipino na may edad 15 pataas na employed o unemployed, mas mataas sa 49.73 milyon sa Setyembre ng nakaraang taon. Mas maraming mga kababaihan, anima pa ang sumali sa labor market para sa tatlong magkakasunod na buwan. Gumanda ang bilang ng LFPR sa mga kababaihan na nasa 55.7% mula sa 53.4%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagamat patuloy na gumaganda ang estado ng labor market ng Pilipinas, sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nananatiling pagpapaganda sa kalidad ng trabaho at kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino ang prioridad ng pamahalaan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, minamadali ng pamahalaan na tugunan ang balakid sa paglikha ng dekalidad ng mga trabaho at tinututukan din ang kolaborasyon sa mga pribadong sektor upang mabigyan ang mga manggagawang Pilipino ng tamang kasanayan at kakayahan. Dagdag ni Balisacan, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng supply and demand side interventions upang makamit ang quality employment targets na nakalagay sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Paliwanag ni Balisacan, mahalaga ang pagpapabilis ng implementasyon ng bagong pangunahing mga proyektong pang-infrastruktura, partikular sa enerhiya, logistics at physical at digital connectivity para mabuksan ang potensyal na paglaki ng ekonomiya ng bansa. Anya, nakatutulong din ang pagkakapasa ng Apprenticeship Bill, Lifelong Learning Bill at Enterprise Productivity Act sa pagpapahusay ng employability ng Filipino workforce. Tinatrabaho na rin ng pamahalaan ang pagsasapinal ng trabaho para sa bayan o TPB Plan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act noong Setyembre ng nakaraang taon. Dito minamandato ang pagbuo ng Trabaho para sa Bayan Plan upang makalikha ng national employment na nakasentro sa pagdadagdag ng bilang at kalidad ng oportunidad sa trabaho sa bansa. Ganun din ang pagpapaganda sa employability ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, inanunsyo ng Department of Energy o DOE ang paglikha nito ng partnership sa Land Bank of the Philippines o LBP upang ma-expedite o mapabilis ang suporta sa host communities sa ilalim ng Energy Regulations 1-94 o ER 1-94 program. Ang DOE ER 1-94 program ay tumutukoy sa direkta at reasonableng benepisyo na binibigay sa mga komunidad na nag-host ng energy resources o energy generating facilities tulad ng mga planta na ginagamit sa ilang mga lugar.
Nakasaad sa Memorandum of Understanding o MOU ang pagtatatag ng trust account na layuning i-streamline ang access ng mga ER 1-94 beneficiaries sa essential funds. Sa isang pahayag, sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Guevara na mahalaga ang hakbang na ito para sa mga host communities upang agarang ma-access at magamit ang mga pondo. Nakapagtukoy na ang DOE ng target na mga barangay na mabibigyan ng ER 1-94 trust accounts. Kasama rito ang mga Indigenous Peoples IPs o Indigenous Cultural Communities o ICCs na malapit sa small hydropower plants at new generation facilities. Sa pamamagitan ng MOU, nangako ang LBP na ililibre na ang service charges para sa mga hirap makabayad para ma-maintain ang minimum balance sa mga account. Paiigtingin din ng LBP ang paghahatid ng impormasyon hinggil sa availability ng naturang programa sa 607 branch at branch light units nito sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.